Magandang araw, Malacanang Press Corps. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. First question, Maricel Halili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, a private citizen filed a letter of sentiment before ICI yesterday, asking the ICI to look into the possible ties between First Lady Liza Marcos and Maynard Ngu. Your thoughts on this po? Unang-una po ay ang isang nagpamigay o nagbigay ng letter of sentiment. Kung di tayo nagkakamali, ito ay nangangalang John Santander. Para siyang isang nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI. Kung inyo makakahalubilo muli ang isang John Santander, maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Alam naman natin ang mandato ng ICI ay mag-imbestiga ng mga maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. Sa nabasa natin, at alam ko nabasa niyo rin po ang letter of sentiment, wala po tayong makitang anuman na allegation patungkol sa maanumalyang flood control projects na mag-uugnay sa unang ginang kay First Lady Liza Araneta Marcos. Pangalawang tanong, alam po ba niya kung sino ang source ng kanyang mga sinasabi? Pangatlong tanong, siya po ba'y may personal knowledge sa kanyang mga sinasabi? Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Kung hearsay evidence, ito po ba dapat ay binibigyan pa ng pagtutuon at seryosong konsiderasyon? Ito po ba ay isang fishing expedition lamang para siraan ang unang ginang? So, ito po naman ay nasa kamay na ng ICI. Ibinigay lamang po natin ang ating pahayag patungkol po dito dahil nabasa po natin ang letter of sentiment, pati na po ang attachments. Mismo, ang mga attachments ay walang nag-uugnay at walang naipakitang anumang ebidensya na magsasabing merong anomalyang projects na pinasok ang unang. Yusek, were you able to talk to either the President or the First Lady? Ano po yung nabanggit nila o naging reaction nila dito? Ang unang-unang sabi po ng First Lady ay hindi po niya ito bibigyan ng anumang pansin dahil ito po ay hearsay evidence. Alam po natin, ang First Lady ay abogado rin po. Sorry, last na lang po. How do you define the relationship between the First Lady and Maynard Ngu? Wala po siyang binanggit sa atin patungkol po dyan. Binanggit lamang po niya ay patungkol dito sa letter of sentiment. Salamat po. Next question, Job Manahan, ABS-CBN. Hello po, Yusek. Good morning po. Just confirming the reports if former Ombudsman Merceditas Gutierrez was appointed as chairman of the National Senior Citizens Commission. Confirmed. Kailan po siya in-appoint at hanggang kailan po yung term niya? Mag-expire po ang kanyang term hanggang sa September 17, 2031. May we get the wisdom po behind the appointment of former Ombudsman Gutierrez? May reason kung bakit siya na-appoint doon sa position? Unang-una man po, ang gusto ng Pangulo kapag po ito'y kanyang itinalaga ay dapat na magiling na isang leader at isang magaling na namumuno. Just a follow-up, meron na po bang iisip or nakita yung Pangulo na susunod na Justice Secretary? Sa ngayon pa rin po, si OIC, ang OIC po na si Yusek Vida pa rin po ang nanatiling OIC ng DOJ. Next question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good afternoon. An investigative report by the network that exposed the 1MDB scandal in Malaysia alleges that convicted fraudster Patrick Mahoney has resurfaced in Manila and was reportedly consulted by the Maharlika Investment Corporation, or MIC. Both MIC and Rep. Romualdez deny these claims, but the source told our network that Mahoney's been coming back and forth here in the Philippines trying to peddle deals, although none has materialized yet. Has the MIC previously consulted foreign advisors? And if so, would the admin be willing to disclose names? Unang-una po, hindi po natin masasagot kung ano po ang kaugnayan ni Congressman Romualdez. Ang masasagot lamang po natin kung ano po ang sinabi ng MIC. Yan po ay mariing pinabulaanan ng MIC at meron nga po silang official statement at akin lamang pong babanggitin ang parte nito. These reports contain false,
baseless and damaging allegations suggesting that an individual named Patrick Mahoney serves as an advisor, consultant, or affiliate of MIC. MIC categorically denies these claims and clarifies that Mr. Mahoney has not been and has never been engaged by MIC in any capacity, whether formal or otherwise. Next question, Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, Yusek. Tatanong ko lang po, i-confirm ko lang po, if the President has already accepted the resignation of the 3 GSIS Board of Trustees and kung meron na pong na-appoint na replacement sa kanila. Opo, yung pagre-replace po, abangan na lang po natin kung sino po ang itatalaga ng ating Pangulo sa mga nag-resign po. Follow-up po. Yung tatlong GSIS Board of Trustees na nag-resign raw po ay may allegations against kay GSIS President Vic Veloso. Meron na po kayang reaction dun si Pangulo regarding dun sa allegations nung nag-resign? Sa ngayon po, malalim pa rin po ang pag-aaral na ginagawa dyan at lahat po ng aligasyon ay hindi po ito tutulugan ng Pangulo at aaraling mabuti kung ito ay may katotohanan po. So makakaasa po kayo na gagawan po ito ng aksyon ng Pangulo. Pero under investigation na po ito ng concerned government agency. Sa parte po ng Pangulo, siya po mismo ang nag-aaral dito. Thank you po. Next question, Vance Fernandez, Police Files. Good afternoon, ma'am. Because of the rampant corruption in the Philippines, will the President consider reviewing the possible return of death penalty? Sa ngayon, wala pa po nababanggit ang Pangulo, pero siyempre sa pag-aaral po, kung ito po ay ipapataw muli at mawawala ang suspension or lifting ng pag-suspend sa death penalty, pag-impose ng death penalty, dapat pong aralin to dahil hindi lamang po ito bigla-biglang sinasabi na dapat nandiyan na ang death penalty. Inaaral mabuti dahil po dapat malinis, mabuti, maging maayos. Itong tinatawag nating 5 pillars of criminal or justice system rather. 5 pillars of justice system. Hindi po tayo pwede na umasa at ma-impluwensyahan. Dapat mawala sa impluwensya ng mga Pilipino yung mga nakaraang pangyayari kung saan may nag-admit na sila ay sanay gumawa ng intriga at magplanta ng ebidensya. Paano kung ang inosente ay nagawa ng intriga at naplantahan ng ebidensya? Death penalty ang maaaring ipataw. Kawawa naman po yung masasabi nating inosente. So, ang muling pagpapataw ng death penalty ay dapat inaaral ng malaliman. Thank you, ma'am. Next question, Job Manahan, ABS-CBN. Tapos na si. Okay. Last question, Janelle Maribohok, UNTV. Magandang hapon po. May sagot na po ba yung Office of the President dun sa writ of kalikasan na inihain sa SC? May kaugnayan sa flood control po. Tutugon na lamang po ang gobyerno, ang administrasyon, kung ano po ang sinasabi ng Supreme Court. Kung sila po ay pinagagawa ng response or reply patungkol po sa petition for the issuance of writ of kalikasan, tutugon po ang Pangulo. Okay. Follow-up question, Ivan Mayrina. Follow-up ito, ma'am, dun sa tanong ni Masek kanina. Is Mr. Maynard Ngu still special envoy Hindi to na China? po. Hindi na po. As of August 2025, hindi na po. August 2025. Was he asked to resign? Did he resign voluntarily? Did his supposed alleged involvement in the flood control scandal have anything to do with him ceasing to be a special envoy? Nag-expire po kasi ang term niya. Tapos na po. 6 months lamang po yun. So, hindi naman po ni-renew. Expired na ang term. Okay. Ma'am, tungkol po dun sa binanggit nyo kanina kay Mr. Santander, yung mga ganong action po ba, are those encouraged? Do you encourage the public to go to the ICI to volunteer leads or information? Depende. Regardless kung kanino man po ito tutungo, regardless kung kaalyado o hindi. Depende. Pwede nating encourage kapag sila ay kompleto ng ebidensya. Kung meron patutunguhan, vetted. Pero kung ito po ay
paraan lamang para magkaroon ng fishing expedition, para ang ICI ang gumawa ng paraan para mag-imbestiga sa mga akusasyong wala namang basihan. Hindi po kasi yata yun ang mandato ng ICI. Dahil ang mandato ng ICI, diretso tayo sa mga maanumalyang flood control projects at infrastructure. So, kung ito po ay mayroong mga ebidensya at masasabi nating verified yung kanilang mga dokumento at sila ay may personal knowledge, dapat lamang po nilang itong dalhin sa ICI. But isn't that the whole point, ma'am, of providing leads para nga po mas maimbestigahan ng malalim? Kung may lead, the problem with the letter of sentiment, ni walang lead tungkol sa flood control projects at sa infrastructure. So anong lead ang binibigay ni Mr. John Santander? Yun ang dapat malaman ng mga tao, ng mga kababayan natin. Hindi dapat gumawa lamang ng letter at sabihin na imbestigahan ito dahil marami na pong mga issues na ang iniimbestigahan ng ICI, mga issues na may mga ebidensya, may mga issues na dapat talaga imbestigahan. Huwag na po silang magdagdag kung ang balak lamang po nila ay isang fishing expedition. Last follow-up from Tuesday New, DZBB. Hi, ma'am. Other matters to, sorry. Ma'am, ano na po ang lagay noong alok dati ng administrasyon o ni Presidente kay General Torre, kasi nabanggit nyo before na may alok. So ano po bang posisyon ang iaalok sa kanya? Sa ngayon po ay wala pa po tayong detalye patungkol po dyan. Hintayin na lamang po natin kung ano po ang magiging desisyon ng Pangulo. Right. Last one, ma'am. Kumusta po ang lagay ngayon ng Maharlika Investment Fund? After a year of operation po, mayroon na po bang kinita yung MIF? At kung sino-sino yung mga dagdag na investor na namuhunan aside from doon sa mga initial na billion peso na investments? Kukuha po tayo ng pinaka-update, most probably by this week, maaari tayo makakuha kung ano pong update. At kapag ka po mayroon na po tayong update tungkol sa kanilang mga operasyon at mga nagkaroon ng negosasyon, ibibigay ko po agad sa inyo. Salamat po. Okay, that's the last question you said. Maraming salamat. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Maraming salamat. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.